taon ay pinagkaloob niyo po sa amin na muli naman po kami natanggap ng turuan po ninyo. And as we talk about the main issues on giving, O God, ay hinihiling ko po na patuloy niyo po na bigyan ang bawat isa po sa amin ng tamang attitude towards the Sunday school lesson as members of this church, para na sa ganun, Panginoon, ay maunawaan po namin, Panginoon, ang tamang pagbibigay na itinuturo po ninyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong bigyan kami ng spiritual minds, O God, and help us not to be emotional on this matter so that we will continually experience your greatness in our life, O God, sa pamamagitan ng pagbibigay muli sa amin at pagpapaalala ng katotohanan na dapat po namin tanggapin para patuloy kaming lumago sa pagbibigay. Please cleanse us from all unrighteousness and continue to use me, O God, and all these things, Father, I pray in Jesus' mighty name. Amen. All right, please be seated. Ngayong pong umaga, as I said, mga kapatid, we are going to talk about the main issues on giving. Alam niyo po, mga kapatid, when it comes to giving, we all know, later on, ulitin ko po sa inyo, it is very important na ma-check natin kung ano talaga ang ating totoong kalagayan. You see, when it comes to giving, it's very important to remind ourselves na ito yung isa sa mga areas ng buhay natin as a Christian, as members of this church. This is one of the areas of our Christian life na kung saan Satan is always putting doubts. Alam niyo po yan, I hope you're paying attention. Lagi po nagbibigay ng pagdududa ang dyablo every time we decided to obey the Lord on giving. You see, ayaw na ayaw ng Diyos, ng dyablo yan. Kasi mga kapatid, unang-una sabi ko nga po sa inyo if ito narinig na po natin, but let me refresh it to you, brethren, that the first person who practiced giving is the Lord Jesus Christ. Even God the Father practiced giving first. For God so loved the world that He what? He gave. You see? At kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, as He practiced giving, mga kapatid, kung titingnan po natin, hindi natin matatawaran yung pagpapractice ng Diyos ng pagbibigay. You see? So makikita po natin dito, mga kapatid, kung meron mang unang-unang nag-practice ng giving, it's not other than the Lord. And ipinakita niya dito, mga kapatid, that when it comes to giving, even He Himself didn't had a doubt sa pagdating sa kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. You see, in fact, alam na agad ng ating Panginoon na hindi naman lahat ay tatanggap kay Jesucristo. Hindi naman lahat ay tatanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. But yet, He decided to give. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Amen? You see, are you following now? Amen. You see, so makikita po natin, mga kapatid, pagdating po dito sa bagay po na ito, ay makikita po natin na the Lord Jesus Christ Himself also, just the Father, I'm talking about the Father last time, yung binanggit ko po sa inyo, sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave. And going down to the book of Ephesians, mga kapatid, and even in the book of Philippians, mga kapatid, ay makikita po natin that there is a passage there na nagsasabi that the Lord Jesus Christ gave Himself for us and He became obedient even unto the death of the cross. You see, kung makikita natin, mga kapatid, pinakikita ko po sa inyo, unang-una, yung attitude na merong ang Diyos, and then secondly, as part of the introduction, pinakikita ko rin po sa inyo that the boundaries, when it comes to boundaries on giving, makikita natin, mga kapatid, na wala ring boundaries ang Diyos pagdating sa pagbibigay. I mean, the proper giving. You see, of course, He is God. Wala naman siyang maling pagbibigay sa tao. Ang ibinibigay niya palagi sa atin ay tamang pagbibigay. What He practices is the proper way of giving. Na kaya ko po ito ine-emphasize sa bawat isa po sa atin. So makikita natin, mga kapatid, ang Panginoon Jesucristo, wala siyang ginawang, alam niya na pag binigay niya ang buhay niya, mamamatay siya. He will die in the cross. But again, as I said a while ago, hindi siya nagkaroon ng doubt, wala siyang negative inclinations pagdating sa kanyang pagbigay ng kanyang mismong sariling buhay.
You see that? And even, mga kapatid, fast forward in our time today, mga kapatid, when God blesses His people, there's no hesitation. You see, we have to remind, or we have to understand this, brethren, na pag ang Diyos ay nagbigay, wala yang kasamang pagdududa. Ibig ko sabihin, mismo sa Diyos pa lang, sa part pala ng Diyos, hindi nag-iisip ang Diyos na, pag binigyan ko kaya ito, magbibigay ito. You see, hindi po ganyan, wala tayong makikitang ganyan, mga kapatid. And in fact, hindi lamang po yun. Walang attitude ang Diyos at wala tayong makikita na sinasabi na ang Diyos ay pigil magbigay. No, hindi. But there's a record in the Bible that if we will just obey, He will pour out the blessings. Ibig sabihin, walang pagpipigil, walang pagdududa, walang tanong-tanong, walang pagpipigil, pag Diyos ang nagbigay. You see, that is our God. And brethren, inilagay niya po yan sa salita ng Diyos so that when we receive the Word of God, we will also be able to practice the same thing. You see, ito po ay ginawa ng Diyos to set the example na pwede rin po nating magawa. You see? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, pagdating po sa bagay na minsan, hindi naman I don't know personally kung may magsasalita ba na kung hindi pamimiloso po or talagang ayaw lang, ay magsasalita na, Diyos yun, hindi naman ako Diyos. You see? Pero kaya ko po sinasabi sa inyo kanina na the reason why He recorded it in the Bible kung paano siya nagbigay at anong attitude niya sa pagbibigay ay it's because of the reason not only to inform us but to let us know na pwede rin nating magawa yung kanyang ginawa. You see? Mga kapatid, let's be honest, pagdating sa tinuturo po ng Biblia and even through our pastor in this pulpit, wala po tayong narinig dito na pagbibigay nga na sinasabi na ginagawa po natin ngayon. Ang itinuturong pagbibigay nga sa atin niya or obedience in giving, mga kapatid, wala tayong maririnig na tinuturo dito na the same thing pa na kailangan nating i-practice yung death on the cross. Wala na nga pong ganun eh. You see that? Kung isipin natin, if we're just going to be intellectual on this matter, hindi na nga po mismong buhay natin ang hinihingi. I'm not talking about surrendering your life in the ministry. I'm talking about yung buhay na kailangan mo bang mamatay. You see? Hindi na. You see? Hindi na yun. But saan tayo, mga kapatid? Anong makikita natin, mga kapatid, na ano pong makikita natin, mga kapatid, na pinapapractice sa atin? When giving our tithes and offerings, material, financial, doon na nga lang po tayo, mga kapatid, pinapapractice ng giving ng Diyos na pinapakita niya kung nagawa ko yung buhay ko ibigay sa inyo, yan pa, napakaliit na bagay lang yan, kaya niyong i-practice yan para sa akin. Do you understand that? Amen. You see? At tinan niyo, mga kapatid, alam niyo po, dito natin, ito ay, mga kapatid, kailangan nating muling sariwain sa mga sarili natin. Because as years passes by, this is just, I'm just trying to tease some of us, no? Pero or most of us, mga kapatid, minsan, ang problema sa buhay po natin, nagkakageran at lahat-lahat, parang ayaw pa rin natin magbigay sa Diyos. You see? Papalapit na ng papalapit yung China eh. Hindi, ibig ko lang sabihin, mga kapatid, I'm just trying to waken you up. Tingnan niyo, mga kapatid, pagdating sa bagay na ito, let's be honest, the reason why we need to be reminded once again on this teaching on proper giving and the main issues on proper giving, it's because of the reason that this is one of the areas of our Christian life na kung saan tayo'y hirap na hirap lumago. Now, what's the issue, mga kapatid? Magdating sa biblical giving, mga kapatid, what is the issue? Okay? Is money the real issue? No. Do you agree with me on that, brethren? Amen? You see, sabi ng iba, sir, wala naman talaga akong perang pambibigay. Now, let me make this clear to you first. Money is not really the problem when it comes to giving to the Lord. Bakit? We have a source.
Nagkakaintindihan mo ba tayo mga kapatid? Mukhang tahimik na tayo lahat. Masama na kagad ang tingin nyo sa akin eh. You see? We have a source. Let me just once again remind you to the preachings and teachings that we're hearing through the illustrations na naririnig natin sa pulpito po na ito mga kapatid. It is not about your strength kung bakit ka kumikita. It's not about your ability kung bakit ka sumisweldo. Nandun pa rin galing lahat yan. Madalas ko pong sinasabi mga kapatid, pagka meron kang tubo sa lalamunan mo, hindi ka makakapagtrabaho. Nakuha niyo po yung point? My point is, kung wala kang sakit, kinabukasan, sa Lunes, kadahilanan niya ng Diyos kung bakit ka makakapasok. So in other words mga kapatid, wala pasok, wala kita. So sino nagpapapasok sa'yo? Kanino pa rin ang main source? Doon pa rin. Sa Diyos pa rin. So therefore, money is not the real problem. Bakit? He can give you what you need. Financially speaking, He can bless you. You see? Money, kaya sabi ko nga, kung bakit hindi pera ang dahilan, pagka, alam niyo naman, lalo na Pilipino pa usapan, pag Pinoy ang dumiskarte, kikita at kikita yan. Ay, may mga bata na nga lang sa tapat ng 7-Eleven eh. Sa loob ng isang gabi lang, kaya maka-100 eh. Oh, bakit? Ganon sila dumiskarte para kumita ng pera. So, pera ba talaga ang dahilan? No. Money is not the real problem. Money is not the issue on giving. What is the main issues on giving? Dalawa po lagi yan. It's the heart and the attitude. Are you still following? Amen. The main issue is the heart and the attitude. Because that is one that causes issue on our giving. Kailangan makita po natin yan. Because sabi ko nga sa inyo, it is not, wala tayong kailangan. The thing that should be fixed, mga kapatid, is not the amount and the source. Hindi yung kailangan ayusin yung amount at yung source. No, hindi. Let me read you. Doon sa verse number 11 chapter 9. Look at your Bibles. 2 Corinthians chapter 9 verse 11. Maganda po ito. Verse number 11. Ano po yung sinabi dyan? Being enriched in everything to all what? Come on, read it with me. Look at your Bible. To all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to... Maliwanag yan. You see that, mga kapatid? So, maaaring sabihin natin na, minsan, ito na nga, papasukan na naman tayo ng diablo ng tanong, hindi naman ako nakakaranas ng bountifulness. Punta tayo sa verse number 6. Sasagutin tayo ng verse number 6. But this I say, he which soweth what? Sparingly shall reap also, and he which soweth what? Shall reap also bountifully. Maliwanag. You see? So, anong problema? Yung ba talagang pera o yung puso at attitude natin sa pagbibigay? Because the truth, brethren, even going back in the Old Testament and the book of Malachi, we are, mga kapatid, we are designed to receive God's blessing bountifully. Bakit ko po sinasabi yan? Because nandoon yung plano. You see, nasa book of Malachi chapter 3, the most very allergic verse sa mga Kristiyano. You see, yung passage sa Biblia na nagkukos ng allergy sa and irritation sa maraming Kristiyano. Basahin natin para maraming lumabas na irritation. Yan. Marami nang nangangati. Oy, may tatayo, magsi-CR. Point guard eh. Nakikita ko kayo eh. Malachi chapter 3. Alright, Malachi chapter 3. Verse number 9, or verse number 10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Mahirap i-pronounce yan eh. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not what? Open you the windows of heaven and pour you out that there shall not be what? Room enough to receive it. That's what you call bountifulness. You see?
So the design of the blessings o nakahandang pagpapala sa atin mga kapatid, we can get it. It is designed to be received bountifully. Hindi lang natin nakukuha, it's because of our main issue, which is the what? Heart and attitude. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kung bakit may sparingly sa verse number 6 at hindi nakukuha yung bountifully, it's because of the heart and attitude. Expound pa po natin yan. Verse 7 tayo. Every man, first thing, isa-isahin natin yung issue na yan para mas iyasat natin patuloy ang sarili natin. At least, hindi lalayo, hindi lalalim ang taon na ito. Hindi lalayo ng lalayo o matatapos ang taon na ito na nandito pa rin tayo sa same status ng ating puso at attitude sa pagbibigay. Verse 7. Alright? Ano sabi ng Bible? Every man according as he what? Purposed in his heart. Now mga kapatid, on this passage, it is very clear, brethren, that one of us or each one of us should give in accordance to what we planned in our hearts. Alright? The word purposed there, it means intend. Okay? Intend, nang ibig sabihin, to have in mind as purpose or goal. Na kung susumahin po natin, ang pinaka-implikasyon ng definition is the word plan. So using the definition and putting it in the passage, every man according as he planned in his heart, so let him give. So dito mga kapatid, understanding that definition, mauunawaan natin mga kapatid kung paanong sinasabi sa atin ng Biblia ang involvement ng puso pagdating sa pagbibigay. Because yung puso natin, diyan nakalagay ang plano natin. Nakuha niyo po yung pinag-uusapan natin? Are you still following? Amen. Kung ano ang pinlano na ang plano mo na nasa puso mo, anong pinlano ng puso mo na pagbibigay, ganun ka magbibigay. You see that? Kaya nga mga kapatid, yung state, yung estado at condition ng ating buong puso ay napaka-importante na tayo, na honestly, we will deal with the condition, we will deal honestly with the condition of our hearts pagdating po mga kapatid sa pagbibigay. Because our heart can dictate kung papaano natin ipapractice ang pagbibigay. Napaka-importante niyan mga kapatid. Now, kaya ko po sinasabi dyan, because yung puso mismo natin ang magre-reveal ng ating inclination. You see, kung saan naka-incline, saan tayo naka-lean when it comes to our giving. Tingnan niyo po, Matthew chapter 6 verse 24. Very familiar po ito. Alright? If you have your Bibles, open it with me in Matthew chapter 6 verse 24. Or let's read Matthew chapter 6 verse number 21. Let's read verse 21. Matthew chapter 6 verse number 21. Are you there? Amen. Sabi ng Bible, for where your what? Treasure is, there will your heart be what? Also. You see that? Kaya makikita po natin, ang issue ay nasa puso. If your heart is inclined to where your treasure is, you see, makikita po natin mga kapatid, to where your treasure is, yan ang magsasabi kung ano ang magiging outcome ng iyong pagbibigay. What I'm simply telling you, emphasizing on this praise, brethren, is that if our hearts is inclined in verse number 19, ano yung nasa verse number 19 ng Matthew chapter 6? You see, yung negative, mga kapatid, lay not up, or yung instruction dyan is to lay not up for yourselves treasures upon earth. But if we are focused, if our heart is more planned on laying up treasures in this earth, in other words, in investing more on this earth, then brethren, masasabi natin kung saan papunta ang ating pagbibigay. Are you still following? Amen.
Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo kanina, we have to deal honestly sa kondisyon ng puso natin. Ano ang mas nakikip ng puso natin? What does our heart prioritizes? The physical or the spiritual? You see that? Kayo po makakasagot niyan. Inilalagay ko lamang po sa inyo ang tanong, individual po natin itong kailangang pagsisiyasat ay individual. Mga kapatid, kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili po dito. The reason why I'm telling you this is because of the reason na pag ang puso natin is naka-incline on investing more on this earth, then brethren, our heart will never plan to give bountifully before the Lord. Kaya nga mga kapatid, whether we accept it or not, ang nagiging issue ng puso natin, the reason why we give sparingly, not because wala ka, but because doon lang naka-incline yung puso natin dahil mas napapriority natin yung ating physical rather than the spiritual. I hope mga kapatid, hindi mahirap intindihin po yung pinag-uusapan natin. It is very clear in this passage. Balikan po natin 2 Corinthians. Every man according as he purposeth in his heart. You see, napakaliwanag naman po nito mga kapatid. According as he planned in his heart, so let him give. Now, tingnan niyo po mga kapatid. Ngayong umaga po na ito, mamaya, magbibigay po tayo magkakaroon tayo ng giving as we always have ng pagbibigay ng ating tithes and offerings, lalo na as members of this church. Okay? Mamaya, dadaan po yung ating pagbibigay. Bago kaya tayo pumunta sa simbahan po na ito ngayong umaga, nakaplano na kaya yung puso natin na magbigay? Minsan, ngayon pa tayo maghahanap. Pagdadaan na yung usher. Naku, nandiyan na naman yung mga na may hawak ng bag. You see? Tsaka ka palang mag-iisip, ay magkano kaya ibibigay? You see the problem, brethren? It's the heart. Prior to the service and prior to the giving, yung intentions ng puso mo, yung plano ng puso mo, nakaplano na ba dyan ang pagbibigay? Again, this is an individual checking. Lalong-lalo na, this is not only for the adults. I'm reaching out to you as well, young people na nagtatrabaho. Tandaan nyo, may kinalaman ito. Bakit kaya hindi ako nag-excel sa trabaho ko? Palipat-lipat ka. What's the reason? I-check mo ito. Ito ang pinaka-importante. Mamaya, abangan nyo po sa ating pong main preaching mamaya. Makita nyo po pagdating po sa bagay na yan. Now, let's continue with our lesson. Na ito po yung sinasabi ko mga kapatid. Ang puso mo natin nakaplano na magbigay. Bago tayo umupo sa loob ng auditorium na ito, kaya nga po maalala nyo, ini-encourage tayo palagi ng ating mahal na pastor. Huwag lang tayo kumuha ng offering envelope during the time ng offering. Ako po, that's our practice. Of course, in our family before, ngayon may pamilya ko, nandiyan si Mamyang, even the 2 boys, alam nila yan. May nakaplano po lagi yan. Kaya pag huhingi ako dito, may mga witness po ako dyan. Kumukuha ko agad, ang kinukuha ko agad is hindi lang isang sobre, marami. You see, hindi ibig sabihin marami akong maibibigay. No, hindi ko pa alam kung anong ilalagay ko doon. Pero nakaplano na sa puso ko na magbibigay ako. Whether maibibigay ka o wala. Whether you're already holding the amount or not, if you already plan in your heart to give, then God will allow you to give. You see? Pagka pinlano, nakita na ng Diyos na planado na itong anak ko magbigay, bibigyan ko nga ito ng pambigay niya. You see the point, brethren? You see? Kaya minsan, sabi ko sa inyo, ito nga sinasabi ko po sa inyo kaya hindi issue ang pera, may source. Marami na po. Last time, kung maalala nyo, nag-Sunday school tayo about giving, may mga nag-testify po dito, may mga nag-testimony po sa atin dito. May mga ginamit tayong illustrations or testimony. Hindi po sila tumayo dito para ipagyabang yung kanilang binibigay, but tumayo sila dito to encourage us na we are all able to give. Because the issue is not the money, the amount is not the issue because we have the source. The issue is the heart. Minsan kasi, or I don't know, minsan, sabi ko nga po sa inyo, individual checking ito mga kapatid. Let's be honest this morning. We have an omniscient, omnipotent, omnipresent God.
He knows the true condition of our heart. He knows kung talagang pumasok tayo ngayong umaga na ito sa auditorium, planado yung anak ko na yan magbigay. Nasa bahay pa lang yan, no? Nasa bahay pa lang yan. Alam, planado na yan magbigay. Nakahanda na yung ibibigay niyan sa bahay pa lang. You see? Alam ng Diyos yan. Pero minsan, kaya tayo natatahimik because we know the truth that our heart never planned to give. Masakit man po tanggapin, pero yaan ang issue sa giving. Puso. Pangalawa, the attitude. Mga kapatid, the heart and the attitude always goes hand in hand. Hindi pwedeng positive si puso at negative si attitude. Do you agree with me? Amen? Hindi pwede. Kahit sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi pwedeng positive si attitude, negative si puso. Hindi. Dapat magkapareho yan. Magkatambal yan eh. You see that? Hindi pwedeng magkaiba po yan. Now, the attitude. Ano po makikita natin? Verse 7. You see, sa binasa natin kanina, if your heart is planned to give, and you have a plan in your heart to give, then, anong attitude ang resulta po niyan? Verse number 7, sa susunod po ng binabasa po natin kanina, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Eto na, not what? Grudgingly or of necessity. Dito papasok mga kapatid, yung attitude. Bakit? Not grudgingly or of necessity. Anong ibig sabihin ng not grudgingly? Not with sadness or heaviness. Alright? And sinabi dyan, or of necessity, it means distress. Or kung titingnan po natin yung word na distress, it in the verb transitive form, it is to harass. Alam nyo mga kapatid, minsan ito ang pangit. Ito po ang nakakalungkot na dapat siyasatin natin ang ating mga sarili. If the attitude that we have when it comes to giving, listen to this, mahirap kung meron tayong pag-uugali mga kapatid, na pagdating sa pagbibigay, may kabigatan tayo. Na pagdating sa pagbibigay, meron tayong attitude na parang hinaharas kang magbigay. Yung tipo ng teaching po na ito, parang harassment na sa inyo. Para bang ang nangyayari mga kapatid, pag hindi, grabe, parang meron na tayong attitude na negative because yung pagbibigay na natin, sige na, magbibigay na nga lang ako. Ang bira, matatamaan ka na naman sa preaching. That's grudgingly. You see? And then pag nagbibigay tayo na para ka napipilitan ba? That's the word eh. Yan yung Tagalog word natin. Yung may attitude tayo na napipilitan. You see? Lalong-lalo na, naku, magre-raise pala si pastor ng commitment. Pambihira. Pakiramdam natin, sapilitan na naman. You see? Now, as I told you mga kapatid, maliwanag tinitukoy po ng Biblia dito. A negative attitude, mga kapatid, yung binabanggit ko po sa inyo, if we are giving grudgingly, or we are giving of necessity, out of necessity, you see, hindi po ito yung out of necessity dahil sa pangailangan talaga na in a positive sense, mga kapatid. I'm giving you na sinasabi din not of necessity, it's because of being with distress, in distress, giving in distress. You see? Now, kaya ko po ito binibigay sa inyo, mga kapatid. It's because, ito po yan yung sinabi ko sa inyo kanina. A negative attitude on giving is always brought by an unplanned heart in giving. That's the truth. Ang pagbibigay, if we are giving grudgingly and we are giving of necessity, mga kapatid, you see, pag nagbibigay tayo with heaviness and we have that distress feeling, mga kapatid, pagdating sa pagbibigay sa Diyos, it's all because of the reason that you have an unplanned heart in giving. Mga kapatid, bakit? Kasi kung planado ka, alam mo mga kapatid kung ano yung klaseng pagbibigay. Let me give you an illustration. Halimbawa na lang, magbi-birthday. May magbi-birthday. Magbi-birthday yung magulang mo, or magbi-birthday yung mga anak mo natin, or magbi-birthday yung kaibigan, someone special. You see? Pag magbi-birthday, alam mong parating yung birthday, nagpaplano na tayo agad kung anong ibibigay. Yes or no? Yes. Di ba? Nagpaplano na po tayo kagad. And then, pag nagplano na po tayo agad, mga kapatid,
Pagdating na sa actual ng pagbibigay, hindi ka magbibigay na, oh, birthday ka na naman, sa'yo na to. You see, minsan ginagamit natin pagbibiro, pero the truth is, hindi pa tayo nagbibigay na pambira, dagdag ka naman sa gastusin. Oh, happy birthday. Sa mga mag-asawa, oh, happy anniversary, oh. Yan na, anniversary, puro anniversary. Wala, mga kapatid. Because, bakit? Parating pa lang yun, nakaplano na magbibigay ka. Kaya whatever it is, malaki. And the fact is, we all have that thinking and we all have that planned na pagka nagbigay ka, you make it sure that it's valuable. Amen. You see that? Kaya nga, sabi ko nga doesn't matter, lalong-lalo na pagka talagang may atraso ka sa misis mo, talagang magbibigay ka na, kahit mamahalin pa yan. Oh, yan, nakalasa amen, Sir Tito. Parang danas na danas, ha? Hindi, pero totoo po yan. Di ba? Nangyayari yan, kahit na hindi mo sabihin, hindi sinasabi totoo yung sa atraso, ha? Ibig ko sabihin na, alam natin na pag magbibigay ka, kaya nga, when it's valuable, you know, financially speaking, alam mo ang pagkakagastusan mo. Amen! Oh, di ba? Alam natin ang pagkakagastusan natin, pero, grudgingly ba tayo nung time na yon? No. Bakit? Nakaplano. You see the issue, mga kapatid? Kaya ang nagiging problema, mga kapatid, pagka hindi nakaplano to, grudgingly ang attitude mo. With heaviness ang pagbibigay mo. With negative ang magiging attitude mo. Kaya nga, mga kapatid, tingnan nyo po, makikita natin dito na may isang character dito at the end of the verse 7. Ano yun? The cheerful giver. Sabi ng Biblia, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Brethren, itong verse 7 po na ito is a clear description of a cheerful giver. Because he plans in his heart that he will give, and when he give, hindi siya nagbibigay with heaviness or with distress. Hindi siya ganun nagbigay. Kaya nga, mga kapatid, ano ang sinabi? Sino yung giver na ito? In-address siya as a cheerful giver. There is no heaviness in his giving. There is no feeling of harassment of his giving. All because he has a planned heart to give before the Lord. Kaya nga, mga kapatid, ang isang giver na cheerful, kaya ka cheerful giver kasi hindi ka grudgingly. Nakuha niyo mo yung pinag-uusapan natin? At kung bakit hindi siya nagbigay grudgingly or of necessity, it's because he planned in his heart to give. And the best part of being a cheerful giver, tingnan niyo yung Bibles niyo, maliwanag yung sinasabi dyan, the Lord loveth a cheerful giver. Alam niyo po, mga kapatid, makikita po natin dito, you see, that a cheerful giver, sabi ng Biblia, for God loveth a cheerful giver. Minsan, hinahanap natin, may mga paimot-imot pa tayo, parang hindi ako minamahal ng Diyos. Pagka naghihirap ka na, Lord, ba't yan to? Hindi mo na yata ako mahal. Kapapanood niya ng mga hugot-hugot eh. Pati Diyos, tinamay na sa kaartehan. You see? Ano yung minsan sinasabi natin? Hindi na, gusto mo maranasan yung pagmamahal ng Panginoon? Walang maka-amen. Kasi alam niyo yung kasunod. Be a cheerful giver. But sabi ng Biblia, hindi ko naman sinabi yan. Sabi ng Bible, for God loveth who? The cheerful giver. You want to experience God's love? Amen? Then be a cheerful giver. Dito na lang, kung sino pa yung mga walang may bigay. Hindi. Oh, di ba? Alam natin yan, mga kapatid. Binabalik natin. Now, tingnan nyo po. The best attitude, ito po yan. The best attitude, actually, ito, as we close this, in 2 Corinthians, this 2 Corinthians chapter 9, ang context po ng chapter 9 is the confidence. The Apostle Paul here is expressing his confidence sa generosity of the church at Corinth. You see, you know why? What's generosity? Generosity is liberal in giving.
In other words, open-handed. Sabi nga sa military, hindi boxer. You see? Open-handed. You see? Ganyan po ang generosity. Ito po magandang meaning ng generosity na dapat natanggapin po natin. Generosity is state of being generous. The word generous means, you know what does it mean, the word generous? Giving or sharing in abundance without hesitation. That's generosity. You see, yung nagbibigay ka without hesitation. Now, kaya ko po ihinuli ito kasi sinimulan ko kayo sa Panginoong Jesucristo. Do you think, brethren, the Lord Jesus Christ Himself practiced generosity to us? Yes, He did. Without hesitation, mga kapatid, in His abundance, He's willing to open the windows of heaven and pour out the blessings na wala tayong paglalagyan. That's generosity. Without hesitations, kahit pa mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, magkaroon lang tayo ng buhay na walang hanggan, that's no hesitations. That's how the Lord gives, mga kapatid. That's how the Lord gives. And brethren, let me encourage you this morning, that's the best attitude that we can have or that we should have pagdating sa pagbibigay. As I tell you a while ago, hindi issue, mga kapatid, ang pera. Hindi issue ang pagkukunan ng pera. Bakit? We have a source. We have a source. And Filipino attitude, kayod tayo eh. Di ba, mga kapatid? Kung kayodan lang pag-uusapan sa trabaho, Pilipinong kilala, kalat tayo sa buong mundo. Not because of the reason that we want their pleasures or their leisures, but the reason kung bakit ang Pilipino ay kalat sa mundo, alam nating lahat kung ano yan. Trabaho. Kaya nga may OFW eh. Trabaho. Nagka-problema lahat-lahat. Yung mga bansa, may mga nilindol, nagkagera. Bakit nandito yung Pilipino? Kasi nagtatrabaho. So walang problema sa pagtatrabaho. Amen! Ang namumroblema lang sa trabaho, tamad. You see? Pero sa pagtatrabaho-wise bilang Pilipino, hindi. Kilala tayong kumayod. Kilala kung paanong kumayod ang Pilipino. Para lang magkasweldo. Para lang kumita. Para lang magkaroon ng perang para sa kailangan. Kaya sabi ko po sa inyo, yung trabaho ba ang problema? Hindi. Yung pera ba ang problema? Hindi. Bakit? May source. First things first, we have a source. God in heaven. You see? That's the main source. You see? So kung wala tayong problema dyan, ano ngayon ang pinaka-problema? It's the heart and the attitude. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, mamaya, dadaan dito yung offering natin. Yung mga ushers, nandiyan na naman. You see? Dadako na naman tayo mamaya sa ating pagbibigay ng tithes, offerings, and commitment. Mga kapatid, ngayon natin malalaman if you have a planned heart to give and that if you have the right attitude to give. Only God and you knows the truth. You cannot lie to God. Tandaan natin, si Ananias, si Sapphira, hindi ako nananakot, mga kapatid. Pero sila'y namatay, ura-urada. Dahil pagsisinungaling lang sa pagbibigay. Hindi ko sinasabi na mangyayari sa inyo. But it's possible if God want to. Pero hindi ko po sinasabi yun. Hindi ko po sinasabi yun para to scare you whatsoever it is. Yan lang ay kapatunayan na totoo ang Diyos sa sinasabi niya. Kaya nga, mga kapatid, ano ba po bang pipiliin natin? As we all stand up, mga kapatid, let's all stand up. Ano po mas magandang piliin natin? Sparingly or bountifully? Bountifully. If we want to give bountifully, then let's fix our hearts and our attitudes before God. Because that is the main issue on giving. I hope meron po tayo natutunan. Amen! Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at patuloy po kayong nangunguna sa amin pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po ang binigyan ng pagkakataon na muling matuto sa katotohanan ng inyong pong salita. All the glory belongs to you, God. All these things, Father, I pray in Jesus' name,
Amen. All right.